Sasagutin lang natin yung sinasabi ng palasyo, particular itong USEC nila na sinagot yung sinabi ni VP Sara na ayaw niyang tumulong. Panoorin muna natin ito. Pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw tutulungan. Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kung papaano maisa sa katuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa pangalawang Pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022, ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang murang bigas program. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu and sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Agad namang bumwelta ang Malacanang sa naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makasarili ang naging tugon ni VP Duterte. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Makasarili. Giit pa ng Malacanang na ang paglilingkod sa bayan ay hindi dapat ginagawang personalan o parang laro lamang. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Sa ngayon ay ipinagpaliban muna ng... Okay. Asan pa yun? Meron pang kongresista. May kongresista din. Si Vice President Sara Duterte kung ano ang nagawa nito sa bansa. Sa kanyang inilabas na pahayag, binatikos ng mambabatas si VP Sara na sa halip na tumulong anya sa bansa, gulo at pag-iwas ang naging ambag nito. Ngunit pagdating sa Senado, hindi na makatatakas. Okay, ngayon sasagutin natin yan. Napakasimple lang naman yan eh. Ayan Ganito po yung masasabi natin dyan. Una, matatandaan ninyo noong katatapos ng eleksyon, nanalo sila, napaupo sila, June 30. Hindi ba't merong national security meeting ang presidente together with the former presidents and of course kasama yung vice president dyan under sa constitution natin, kasama yan dapat. Ang tanong, at ito rin yung tanong ni VP Sara, hindi nga ninyo inimbitahan si VP Sara sa unang NSC meeting at sa lahat ng NSC meeting. Ngayon, ano ba ang importance ng National Security Council meeting? Pag-uusapan, pag-mimitingan dyan, yung about sa status ng ating bansa. National security nga di ba? Lahat yan, including economy. National security pa rin yan. From the economy to the peace and order, national security pa rin yan. So, ibig sabihin, meeting yan ng pangkalahatan para sa bansa natin. Ang tanong natin, bakit hindi imbitado, bakit hindi isinama ang Vice President during that time? So doon pa lang, ayaw ninyong makatulong or makaambag
ang Office of the Vice President dahil hindi ninyo siya isinama kung ano man ang pinagmitingan ninyo, kung meron man. At syempre meron siguro kasi naipadala nga ninyo si Pangulong Duterte sa dahig. So malamang yun ang isang reason kung bakit hindi ninyo isinama. Ngayon, you have the nerve to question VP Sara na ano bang naiambag mo? Bakit hindi ka na lang tumulong? Oy, nung gusto niyang tumulong, hindi ninyo siya hinayaang makatulong. Tinanggal pa ninyo siya sa NTF-ELCAC. Tinanggal ninyo sa NSC. Tinanggal ninyo. So, una pa lang, kayo na mismo ang ayaw makabahagi ang Vice President, kayo na mismo ang unang ayaw makatulong ang Vice President. Sa tuwing aalis ang Pangulo, hindi ba ang automatic na caretaker ng bansa natin is yung Vice President? Ginawa ba ninyong caretaker ang Vice President doon sa 27 trips ng Pangulo? Hindi, di ba? So, una pa lang, ayaw na ninyong makasama at makatulong si Sara Duterte. Ngayon, meron kayong guts na sasabihin, ba't di ka na lang tumulong? Bakit para kang bata na hindi ka na lang tumulong? Di ba, meron kayong audacity na magsabi ng mga ganyan? So, yan yung napala ninyo na back to you kayo ni VP Sara na meron akong alam na solusyon kung paano gawing 20 pesos ang bigas pero hindi ko sasabihin kasi ayaw kong makatulong. Ay, nung sinabi niya yun, saka ninyo sasabihin niya, bakit hindi ka tumulong? Diba? Anong ginawa niyo sa kanya? Binawasan ninyo yung budget. Meron siyang satellite offices, ang Office of the Vice President. Anong ginawa ninyo? Ayan, wala na. Bagsak na yung satellite offices. Bakit? Kasi gahaman kayo at binawasan ninyo yung budget. Supposed to be para masustain yung mga satellite offices o yung magnegosyo taday o yung mga projects ng Office of the Vice President. So ngayon, ang kakapal ng pagmumukha ninyo na sasabihin na ayaw tumulong, kayo na mismo ang ayaw tumulong. Ma-enumerate natin ma-enumerate natin yung mga bagay-bagay na ginagawa ang function, higit pa sa function o role ng isang Vice President. Pero kayo na mismo ang pumipigil, kayo na mismo ang sumusupil dahil may plano pala kayo sa Vice President. Matanggal ang mga Duterte, ma-impeach si VP Sara, kaya pala ayaw ninyo siyang masama. Ngayon, ang plastic ninyo, sasabihin niya, huwag naman tayo asal bata na ayaw nating tulungan ang gobyerno. Kayo ang naunang ayaw tumulong ang Vice President. Kaya wag kayong plastic, makapal, may apog na magsabi ng ganyan. Kayo ang nag-umpisa niyan.